Magandang araw po sa inyong lahat. At ang atin pong maiksing talakayan ay may kinalaman sa oras na ito sa aking hawak, lapis or pencil. Okay? Nais ko pong i-share lang sa inyo kasi napakaganda at nawa kapulutan natin ang aral. Yung 5 lesson about the pencil. May 5 lesson po ito na pwedeng i-apply sa atin na napakaganda. At iisa-isahin ko. Doon lang po tayo iikot ngayon. Okay? Number one, regarding pencil, everything you do will always leave a mark. Totoo naman, naranasan kong gumamit ng lapis at pagkatapos gumamit, pag ibinura mo, kahit burado na, may bakat na. Ganon po ang ating buhay. Ang ating buhay ay lahat ng anumang ating gawin sa mundong ito, lagi mag-iiwan ng marka yan. Either marka na yan ay mabuti o masama. So, everything you do will always leave a mark. Number 2 lesson about the pencil, you can always correct the mistakes you make. Lahat ng mga pagkakamali na ating nagagawa, pwede naman nating ihingi ng tawad at baguhin. Katulad ng lapis, may pambura. Pag nagkamali siya ng isinulat, pwede niyang burahin. Tama naman, mga minamahal, ang ganda po. And number 3, what is important is what is inside of you. Alam niyo itong hawak kong lapis, ano ba ang pinaka-importante dito? Ang pinaka-importante, yung pinaka nasa gitna, yung panulat, yung nasa loob. Baliwala na yung iba dito kasi tinatasahan nga yan, tatapon lang Sa ating mga mananampalataya at mga tao, ang pinakamahalaga yung nasa loob mo. Una, yung kung sino ka. Pangalawa, yung kaluluwa mo. Iyon yung ikaw. Yun yung pinakamahalaga kasi itong panlabas, basyo lang ito. So tandaan natin, what is important is what is inside of you. Katulad ng lapis. And number 4, in life, you will undergo painful sharpening, which will only make you better. Alam nyo, ang lapis tinatasahan, tapos pagka pumurol, tatasahan ulit. Tapos pag biglang naputol yung pinakatalim niya, tatasahan ulit. Ganun po ang buhay natin. In life, you will undergo painful sharpening, which will only make you better. Sa buhay ng tao, may mga bagyo ng buhay, may mga pagsubok, may mga problema na tinuturuan ka ng problema, natututo tayo, nadadala, minsan lumuluhod tayo, umiiyak, hindi natin makaya. Pero ang totoo nun, lahat ng yan, hindi mababago yung sinabi sa Bible na Romans 8:28, all things work together for good to them who love the Lord. Alam nyo, maganda sa Diyos natin, kahit pangit na yung naging buhay mo, kaya niyang i-twist na pagandahin pa rin. Kaya minsan pinakamahirap sa tao yung tinatasahan tayo ng Diyos katulad ditong sa lapis. And number 5, na lesson sa lapis o sa pencil, to be the best pencil, you must allow yourself to be held and guided by the hand that holds you. Ito po, hindi naman to magiging kagamit-gamit at hindi naman ito makakasulat ng walang humahawak. At yung humahawak na yon, siya magdidikta kung ano ang isusulat o gagawin ng lapis na ito. Alam niyo yung lesson number 5? Ang may hawak ng ating buhay ang Diyos. Kung iaalaw mo lang na ang Diyos ang magpatakbo ng buhay mo, siya ang mag-guide sa'yo. To be the best pencil, you must allow yourself to be held and guided by the hand that holds you. Kung iaalaw lang natin ang Diyos, tumahan sa ating puso, siya ang manguna sa ating buhay, siya ang magpatakbo ng ating buhay, mas maganda ang magiging resulta nito. So yung pong 5 lesson sa lapis ay ang gandang ilapat po sa lesson sa ating mga buhay. Sana po naintindihan ninyo. Sana po kapulutan ng magandang aral para sa kapurihan ng Panginoon. So sign out na po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.